Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagawan. My name is Suzy and welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong daily messages for September 9 at ito po ay general reading lang kaya hindi ito mag-resonate sa lahat. Maraming salamat din po sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating channel. I truly appreciate it. God bless you all Capricorn. At kung bago naman kayo dito, welcome po kayo sa ating channel. At maraming salamat din po sa inyong pagbisita. Una mensahe ni Capricorn ay number 32, flow. Yan, napakaganda. You are in the flow ngayon, Capricorn. Napakaganda lang. Pag you are in the flow with life, you are in the flow sa kung ano man ang divine plan para sa iyo ng divine universe, mararamdaman ninyo everything is just fine. Everything is falling into its right place. Kaya napakaganda na parang nagsusurrender kayo or sinurrender nyo na talaga ang buhay ninyo sa divine universe, no? Na maaring sinasabi ninyo, God, kayo nang bahala sa akin, no? Whatever is your plan for me, so be it. Amen. Yung ganon. And with that, you know, Capricorn, mararamdaman ninyo yan na kapag nag-surrender kayo sa Panginoon, lahat, no? Lahat ng gagawin ninyo parang kaigaan lang. Parang smooth sailing lang talaga ang lahat. Kahit may mga problema dumadating, no, on your journey, along your journey, nandiyan pa rin, pumapasok ng kusa yung solusyon. Yung walang masyadong effort kayong ginagawa, pero kusang dumadating ang mga breakthrough sa mga solution sa problema, 'di ba? Kaya napakaganda lang. Yun lang talaga ang dapat nating ginagawa, no? We just surrender to God. Kung ano man ang gusto natin mangyari sa buhay natin, no? As long as sumusunod lang tayo sa gabay, sa divine guidance ni God, you know, kung ano man ang mga gusto natin sa buhay natin, dumadating yun, no? As long as it is part of the divine plan, dumadating at dumadating. Otherwise, no, kung hindi naman nangyayari yung mga gusto natin mangyari, yung mga pangarap natin, no? Because maybe it's not for us or it's not meant for us, merong mas maganda pa doon sa mga pinaplano natin para sa buhay natin ang binibigay sa atin, diba? Kaya talagang, you know, kung you are in the flow with life, talagang mapapansin ninyo na you are blessed, no, Capricorn? So, what else? Waves. Ayan, ocean, waves. Alam mo, Capricorn, ang na-pick up ko dito, kasi may flow tayo, may waves, diba? Diba yung waves yan, magulo, no? Chaotic ang dating, malakas. Pero yung flow, smooth, diba? Yung flow niya. Kaya, it feels like to me, na ang iba sa inyo, maaring may pinagdadaanan kayong turbulent na sitwasyon sa buhay. Maaaring may mga nararanasan kayo recently na gulo sa buhay, troubles, problema, yung mga ganon. Pero parang makakalma siya, no? Parang makakalma siya kasi para kayong sasakyan na nag-change gear kayo because of the challenges, because of the problems na nararamdaman or na-encounter ninyo recently, Capricorn. Parang siguro lumaban kayo, di ba? Ginawa na ninyo ang lahat para masolusyonan ninyo ang problema, pero parang bumabalik, patuloy na bumabalik. Maaaring ganun ang sitwasyon ng iba sa inyo. Yung parang siguro naiisip ninyo na hanggang kailan ang mga problemang ito, kailan matatapos ang pagdating ng mga problemang ito. Maaaring ganun ang naririnig ko, no? Maaaring ganun ang sitwasyon ng iba sa inyo. Pero you know what, Capricorn, parang at some point sa buhay ninyo lately, no, or sa ngayon, maaaring para nga kayong sasakyan, no, para kayong nagda-drive na nag-change gear kayo at bigla ninyong na-realize na lang na instead of fighting the waves, no, instead of lumaban ako sa mga changes na nangyayari sa buhay ko, magsusurrender ka na lang. You're just going with the flow na lang, no? At hahayaan mo na lang na mangyari ang dapat mangyari because anyways, 'di ba? Kahit napakalakas na bagyo man, tumitila din, 'di ba? Kahit napakalakas na super typhoon, 'di ba?
natatapos din. So, maaaring may mga ganong realization ang iba sa inyo dito, Capricorn. Kaya instead na lumaban kayo, no, sasabay na lang kayo sa agos ng buhay, no? Instead na kontrahin ninyo ang agos ng buhay, imbes na labanan ninyo ang waves, 'di ba, ng ocean na yan, you know, parang sasabay na lang kayo sa alon ng buhay, no? Yun ang akin napipick up dito. Kaya mas maganda ang magiging resulta, no? Mas wala na kayong stress, mag-surrender na lang kayo sa divine universe, hayaan nyo na lang ang Panginoon na siya ang magdikta sa kung ano ang dapat mangyari, at yung ano man ang mga nangyayari sa buhay ninyo, you're just going to accept what is, 'di ba? You're just going to accept as it is, no? At sasabay na lang kayo sa agos ng buhay kung saan kayo dalhin. So, yun ang napipick up ko dito kasi parang magulo, no? Nagkaroon ng kaguluhan ng buhay ng iba sa inyo dito, Capricorn, no? Na-stress kayo, nilabanan ninyo ang mga kaganapan dito because you're trying to fix it, pero you are realizing, no, na hindi pala ganun ang dapat ninyong gawin, na hindi pala ganun ang approach na dapat gawin dito sa problemang ito, but instead, you know, you're just going to surrender. So yun ang maaring gagawin, or yun ang maaring ginawa na ng iba sa inyo dito, Capricorn, and maybe you're starting to surrender, no, to go with the flow. We also have release. Ayan, this is suppressed feelings, no? This is a strong emotion na nararamdaman ng iba sa inyo dito, Capricorn, and it's time to release it, no? Maaring matagal na kayong may sitwasyon na may galit kayo sa puso ninyo towards something, towards a situation, or towards a person, pero maaaring sinusuppress nyo lang yan because sinisikap ninyong kalmahin ang sarili ninyo, pero deep down sa kalooban ninyo, talagang parang gusto nyo nang sumabog, no, Capricorn? Maaring ganun ang ganap, no, sa kalooban ninyo. It's time to release it, no? It's time to release it, Capricorn. Kasi kung ano man yung galit, no, yung very intense emotion na nandyan sa dibdib ninyo, no, hindi yan makakabuti sa inyo. Overall well-being, no, hindi yan makakabuti kasi magkakaroon lang kayo niyan ng sakit, no? Magkakaroon lang kayo dyan ng stress, no? Masasakit lang ulo ninyo, sisikip lang dibdib ninyo. So, it's time to let it go. There are so many ways, no? There are so many ways para ma-release ninyo ang galit ninyo. Not necessarily na towards that person, no? Diba? Maraming pwede kayong gawin. Pag-isipan ninyong mabuti, no? Kung kailangan ninyong ikwento yan sa mga taong mapagkakatiwalaan ninyo ng inyong kwento, go for it, para may mapag-vent outan lang kayo, no? Kung gusto ninyong isigaw yan, sumigaw kayo, no? Whatever that is, bastang malet go nyo lang yung intense emotion na yan so that you can release it at lumuwag ang inyong pakiramdam, ang inyong dibdib at inyong isipan, no? As long as you are safe, no? Gawin ninyo kung ano sa tingin ninyo magiging avenue ninyo para ma-release ninyo ang galit na yan. Okay, Capricorn? So that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Have a night. Namaste. Hello, Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Susie and welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong daily messages for September 9 at general reading po ito, kaya hindi ito magre-resonate sa lahat. Kunin nyo lang kung ano ang sasakto sa inyong sitwasyon. Maraming salamat din po sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating channel. I truly appreciate it. God bless you all, Virgo. Kung bago naman kayo rito, maraming salamat din po sa inyong pagbisita at welcome na welcome po kayo rito. Unang mensahe ni Virgo ay intuition. Ayan. So, you are, no, an intuitive person, Virgo. Napaka-highly intuitive ninyo at napaka-sensitive ninyo around this time. And there are so many intuitive messages, divine guidance, epiphanies na maaring ipinapadala sa inyo ng Panginoon sa ngayon. Ano? Virgo, maaring nagdadasal kayo for enlightenment, for clarity,
for divine guidance. You know, maaring nagdadasal kayo for that and pinapakinggan kayo. No, your prayers are heard, kaya dito nire-remind kayo to do your part na. No, kasi yung mga dasal ninyo ay dininig at papadalhan kayo ng Panginoon ng divine guidance, no, through your intuition. Kaya trust what you are getting and sundin ninyo, no, ang kung ano man ang mensahe na ipinapadala sa inyo through your intuition dito, Virgo, because yun ang kasagutan sa iyong mga dasal. Okay? What else? We have purification. Ayan. So, this is a calling for some of you, Virgo. It's about time na to dispel negative energies, no? Sa inyong katawan, sa inyong isipan, sa inyong nararamdaman, sa inyong energy field, at sa inyong physical space, no? This is sage, kaya maaring ang iba sa inyo talaga gumagamit kayo ng sage or white sage for purification, no? Maaring nag-smudging talaga kayo, no, Virgo, ng katawan ninyo. Maaring nag-smudge kayo to dispel negativity sa inyong energy field using the white sage, or maaring ginagamit nyo talaga yan sa pag-smudge ng buo ninyong kabahayan, no, para matanggal ang kung ano mang impurities, mga stagnant energies at mga negative energies sa inyong living space, no. Ito yun, no, ano to sa inyo, reminder, kasi maaring may katagalan na hindi kayo nakakapagpausok sa bahay ninyo or sa katawan ninyo, no. Kaya this is the perfect time na, Virgo, no, to do it, no, cleaning, no, clear up, no, negativity sa inyong isipan, sa inyong nararamdaman, sa inyong energy field, and your living space, no. So, go through your feelings and emotions din dito and thoughts, no, na kung ano man ang hindi kailangan na talaga sa buhay ninyo, yung nagsisilbing clutter na lang, let it go, no, let it go. Busisiin ninyo ang mga nararamdaman ninyo, ang mga iniisip ninyo, kung ano yung sa tingin ninyo hindi positibo, let go. I-release nyo na yan dahil magiging blockage lang yan, no, sa buhay ninyo. So, what else? We have Ancestors, Oak Tree, number 26. Napakaganda ng card na to. Very powerful ang dating niya, no? Maybe ang iba sa inyo talaga, Virgo. You know, ang napipick up ko dito, very spiritual ang reading ninyo na to, no? Very spiritual ang dating. Kasi, dito naman, it feels like, you know, you are connecting with your ancestors. Yung pakiramdam ko dito, lagi kayo, parang you're highly connected with your ancestors. You are highly connected with God, with your angels, with your spirit guides, and the rest of the ancestors. Maaring lagi kayong nagdadasal talaga sa kanila, no? Napakalakas ng inyong connection with the spirit realm. Yun ang napipick up ko dito, Virgo, no? Kaya naman, parang yung veil in between you and the spirit realm, no? Parang napakanipis. Kaya kung ano man ang dinadasal ninyo, parang siguro nararamdaman ninyo na may sagot agad, no? Ganon ang nararamdaman ko dito sa ancestors card na to. Maaari din, you know, na siguro kinakausap din ninyo ngayon ng mga loved ones ninyo na nag-passed on the other side, no? Or maybe, you know, pinapadalhan kayo din ng mga loved ones ninyo who passed on the other side na ng mga signs, siguro, no? Ng mga signs. Kaya, it is extremely important for you, Virgo, to listen to your intuition, because you never know, baka pinapadalhan na talaga kayo ng gabay dito na yung mga signs, mga symbols na nakikita ninyo, that is a message from your loved ones na who passed on na, no? So maaring ganoon, kasi feeling ko dito ang iba naman sa inyo dito, Virgo, maaring you are connecting also with your loved ones who already on the other side na maaari din na parang nagdadasal kayo sa kanila, pinagdadasal ninyo sila, and they are also connecting with you. They are also sending you messages, maaring through your dreams, through your intuition, or through signs and symbols na nakikita ninyo. Maaring nakakakita kayo ng mga coin
no, sa odd places. Maaaring nakaka-smell kayo ng kandila or pabango, you know, na familiar sa inyo, na alam ninyong ginamit yan ng mga loved ones niyo na nag-pass on the other side. So, maaaring may mga ganong signs, you know. Pag meron mga ganon kayo nararamdaman, you know that it's a sign, no, from your ancestors, then that is definitely a message for you from your ancestors. Now, they are trying to connect with you. They are trying to send you message, Virgo. Okay? So, pay attention to all those things. So, Virgo, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Suzy, and welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong daily messages for September 9. At maraming salamat po sa inyong suporta sa ating channel. I truly appreciate it. God bless you all, Taurus. At kung bago naman po kayo dito, welcome na welcome po kayo sa ating channel. At maraming salamat din po sa inyong pagbisita. General reading po ito ha, kaya hindi ito mag-resonate sa lahat. Unang mensahe ninyo, resurrection. Ayan, napakaganda, no? Ang na-pick up ko dito for you, Taurus, parang this is, parang nagkaroon kayo dito ng sitwasyon wherein yung parang phoenix rising from the ashes ang datingan dito ni Taurus, no? Yun ang aking napipick up dito. Now, maybe you have encountered problems recently or before in your life na talagang matindi, no? Talagang matindi ang tama to your core, yung ganon, yung parang very challenging and difficult situation ang maaring pinagdaanan ninyo dito, Taurus. But you manage, no? You manage to surpass that obstacle, to solve that problem, kung ano man yan, no? And ngayon, parang nagre-resurrect kayo, no? You are rising from your, you are rising above your situation ngayon. Parang parang rebirth ito para sa iyo, yung parang ganon, no? Taurus, napakaganda na napagtagumpayan ninyo ang mabigat na problema itong pinagdaanan ninyo. Kaya ngayon, yung parang mas malakas na ang iyong faith, mas matatag na kayo, mas marami na kayong wisdom ngayon, mas pinagtibay na kayo ng panahon. You are very resilient and at the same time, you know, yung faith ninyo sobrang lakas na, sobrang tatag na hindi na yan matitibag ng kahit anumang obstacle sa buhay ninyo. Kasi kumapit talaga kayo, Taurus, no? Yun ang napipick up ko dito, na sa kung ano man ang pinagdaanan ninyo sa buhay, sobrang tinding hirap, no? Talagang kumapit lang kayo sa inyong paniniwala sa Panginoon, no? And here you go, you are rising above your situation, and talagang nagkakaroon kayo ngayon ng parang bagong buhay, no? There is new hope, new life, no? Na naghihintay sa inyo, yung parang ganon. So that is really a beautiful message for you. We have focus. Ngayon, you have that crystal clear, sa isipan ninyo. Alam nyo na kung ano ngayon ang direksyon na tatahakin ninyo. You know where you are going next. Alam mo na ngayon kung ano nang susunod mong diskarte sa buhay. Anong klase na ngayon ang path na tatahakin ninyo. Ngayon, you are laser focused on what your intentions are sa buhay ninyo ngayon. Parang, ano na kayo ngayon? Laser focused kayo ngayon kung ano ang gusto ninyong marating sa buhay. Anong mga susunod ninyong gagamit? What are the outcome that you are expecting doon sa mga plano ninyong gawin sa ngayon? No? Laser focused kayo. Parang malinaw na ngayon ang daan na tatahakin ninyo para sa inyo. Parang kitang-kita nyo na ngayon kung anong klaseng path ang tatahakin ninyo, no? And it's all because of this, experience ninyo sa buhay. Ang dami ninyong natutunan dyan. Ang dami ninyong realization dyan. Kaya ngayon, parang emotionally matured na talaga kayo. Yung parang nag-evolve talaga kayo ngayon as a person, as an individual, no? And talagang, ang dami ninyong napulot dyan na lessons, na learnings. Kaya ngayon,
alam mo na, ano ngayon ang mga intentions mo sa buhay. Ano ngayon yung mga goal ninyo sa buhay. You know, no, na talagang pinag-isipan ninyong mabuti yan. Talagang pinagplanuhan ninyong mabuti yan. Because of the experience ninyo in the past, alam mo na ngayon, alin ang mas dapat mong gawin, alin ang mas dapat mong pagpukusan sa ngayon. What is the, the priorities in your life ngayon, Taurus? So that is really beautiful. Regeneration, wow. Regeneration, resurrection, wow. Talaga naman, parang may evolution talaga dito na nangyari sa inyo, Taurus, you know? Because dito din sa regeneration, you know, there is a massive transformation din na mangyayari sa inyo. And on a personal level, parang ang lalim dito ngayon ng mga pagbabagong gagawin ninyo. Parang because of what happened dito, no, sa difficult situation na pinagdaanan ninyo. Ang dami nyo talagang natutunan, ang daming pagbabago ngayon na gagawin ninyo sa buhay ninyo. Attitude, beliefs, no, yung mga paniniwala ninyo, perception about life, no, about people, maaaring talagang magbabago ang mga yan. There is change. Dito talaga, yung parang bagong ikaw, Taurus. Parang nag-evolve ka talaga dito into the best version of yourself. Yung parang the new Taurus is emerging sa ngayon, no? So, napakaganda, no? Parang excited ako makakilala ngayon ng isang Taurus. Kasi, maaari, di ba, na ang makilala kong Taurus ngayon is ganito talaga ang nangyari sa buhay nila, or ganito talaga ang mga mangyayari or magaganap sa buhay nila around this time, diba? So talagang napakagandang ma-witness mo ang sarili mo na nag-evolve ka into the best, no, version of yourself, yung nagbago ka to be the best person that you are ngayon, Taurus. I'm so excited for you. So good luck, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.